My Wife is a Beautiful CEO Chapter 1. Sa Western District Farmers Market sa Zhonghai City, ang mga pedestrian na sasakyan sa lungsod ay nagmamadaling mag-shuttle sa gabi. Ang lupa ng pagdaloy ng dahon ng gulay, lahat ng uri ng mga palatandaan ng pagkupas ng pintura, at paminsan-minsan ay kumikislap na ang ilang monotonous neon lights. Ang mga trabahador na umuwi. Ang mga batang lumabas sa paaralan. Ang mga matatandang namimili ng gulay, at ang mga nagdaraan na lahat ng uri ng maalikabok na katulong, ay tila lalong naging mapurol sa ilalim ng kulay abong kalangitan. Marahil sa isang internasyonal na metropolis, ang Gayong Bloke ay tulad ng pinakamaruming mantsa sa isipan ng mga tao, pag-asa lamang na hindi ito lilito. May mababang pader malapit sa sanggang daan, ngunit may isang taong maluwag sa paggawa ng mga bagay na hindi masyadong maluwalhati sa iba. Ito ay isang binata na nagtitinda ng kebab. Nakasuot ng puting vest, puno ng mantika ang katawan at itim, ang ibaba ay isang brown na malaking pantalon, nakatapak sa double blue na plastic na tsinelas. Medyo magulo ang buhok ng mga kabataan, pero medyo makaluma na gwapong mukha pa rin ang dilugan. Kung titingnang mabuti, may panlasa sa isang lalaki. Sa kasamaang palad, kahit anong hitsura, hindi na siya titignan ng mga babaeng naglalakad sa kalsada, dahil nagbebenta lang siya ng kebab. Ang mga kabataan ay naglagay ng ilang skewer ng bagong lutong karne skewer sa tabi. Mainit ang panahon at madaling mag-ihaw, ngunit mahirap ibenta ang mga ito. Bagamat medyo mura ang 2 sentimo, kumita sila ng $100 pagkatapos ng isang buong araw. Sapat na kumain ng 2 beses. Gayunpaman, ang mukha ng binata ay hindi gaanong bigo. Ngunit may malasotla na kasiyahan at isang maluwag na ekspresyon. Nakaupo sa isang maliit na bangko sa likod niya, pinapanood ang abala at balisang larawan sa harap ng eksena, tulad ng isang eksena, na parang ito ang pinakamagagandang tanawin. Kuya Lee, ang perang ipinangako sa unang 2 araw ay dapat ibigay. Isang dagandong ng isang lalaking duckneck ang biglang lumitaw. May 3 batang lalaki na mukhang hindi nasisiyahan sa 20. Nakadamit sa hangin, nakatindig ang buhok, nakasabit sa kanila ang mga pilak na metal na kadena, naghukay ng ilang butas ang maong, medyo manipis ang isang mukha, at may dalang sigarilyo ang bibig. Si Lao Li ay isang tindera na nagbebenta ng mga pritong pagkain, katabi lang ng mga kabataan. Katulad nito, walang pasok sa isang mainit na araw, at siya ay nakaupo at nag-aalala. Ito, Lao Li mapait, aking munting Panginoon, kailangan mong magdala ng higit pang mga puntos, samantalahin ang mainit na araw, paano ako magbabayad ng walang negosyo? Sabi ko Lao Li, huwag mong bigyan ng walang hiyang mukha ang iyong mukha. Kung wala ang ating kapatid na rurok na tumatakip sa iyo dito, na-demolish ka na. Nakakatakot at nambobola ang isang nakababatang kapatid na sumunod. Mukhang proud ang maliit na gangster na tinawag na Fangge. Tinapik-tapik niya ang munting lalaki na nambobola at sumugod kay Lao Li. Ngayon, itong bayad sa proteksyon. Ibigay mo. Huwag ibigay. Kailangan kong kunin ang pera. Kung hindi, sinisira mo ngayon ang iyong booth. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang bangkos ng ham sausages mula sa kanyang sariling katawan at binasag ang 2 bagsak, at ang natitirang kalahati ay itinapon sa lupa. Walang magawa si Lao Li, at may hawak siyang maliit na stack ng mga banknotes sa kanyang bulsa. Napakarami niyang planong gamitin ito. Pera iyon para sa kanyang asawa para magpatingin sa doktor at makabili ng gamot. Paano niya matitiis ang ganitong uri ng filial piety? Tutulungan ko siya. Biglang lumapit ang binata na nagtitinda ng kebab at naglabas ng ilang tuyong perang papel sa bulsa ng pantalon. Ang kabuoang halaga ay hindi lalampas sa 100 at hindi siya magiging maalat. Sabi niya, iyon na nga. Masyado nang matanda si Lao Li at sabik na gumamit ng pera. Nag-iipon ka rin ng yin. Napapikit ang munting punk at ngumiti. Inabot niya ang iilang perang papel sa nakababatang kapatid na nasa likuran niya. Yang Chen, kailangan mong magsuot ng masasamang tao, hindi pa nababayaran ang sarili mong bayad sa proteksyon. Sumimangot si Yang Chen, at naramdaman niya ang maliliit na lalaki na ito sa kanyang puso.
Hindi siya magaling magbasa sa murang edad. Bakit siya magiging gangster, pero hindi naman nila tatay? Hindi siya magaling magsabi ng kahit ano, at hindi siya handang mag-provoke ng anumang tama at mali. Sabi niya, bukas, bayaran mo bukas. Well, I am not a person who unreasonable. Everyone cooperate well. I protect your business. You give me money. Tama lang. Babalik ako bukas. Pagkatapos nito, ang maliliit na punk ay umindayog sa dalawang klase. Umalis na ang maliliit na nagtitinda sa ibang lugar. Nakita na ni Lao Li ang pula sa sandaling ito, at tumingin kay Yang Chen ng may pait. Xiaoyang, bakit ka naghihirap? Tinulungan mo akong magbayad para sa mga dogleg na iyon. Mayroon pa akong magandang oras sa aking puso. Kuya Li, huwag mong sabihin ito, noong una akong dumating dito, hindi ako pamilyar sa buhay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi pa ako nakakausap ng isang kaibigan na hindi pa nakakausap. Ikaw ang aking benefactor, kapag nabayaran kita. Kayo. Sabihin mo kung ano ang maganda tungkol sa inyo. Tila alam ni Lao Li na tahimik lang na napabuntong hininga si Yang Chen. Si Yang Chen ay hindi ngumiti ng may ngiti. Ngumiti siya ng napakagaan, ngunit ito ay totoong totoo. Hindi siya naapektuhan ng blackmail kanina. Oo. Kamusta ang sakit ng asawa mo? Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Lao Li. Salamat sa iyo, nanghiram ako ng pera para maoperahan ang asawa ko. Ngayon kailangan ko lang suriin, at maaari akong uminom ng ilang gamot. Nako, mabuti naman, sana gumaling siya ng konti. Tumanggaw si Yang Chen na may kasiyahan. Mapait na ngumiti si Lao Li. Xiaoyang, kung hihiram ka ng pera ko, babayaran kita. Kung patay pa rin ako, ibabalik ko sa'yo ang anak ko. Oy, kung hindi dahil sa akin, ang 10,000 yuan mo. Pwedeng pera. Tiyak na magbukas ng magandang storefront, na ginagamit sa pagbebenta ng mga kebab, ngunit gayon din ng maliliit na punk na iyon. Ngumuso si Yang Chen. I really like this day. Masarap din magtinda ng kebab. Simple lang at nakakapaghalo ng ilang pagkain. Sabi ko ikaw, medyo nalungkot na sabi ni Lao Li. Xiaoyang, 23 o 4 na taong gulang ka, kabataan ay bata pa, hindi ka papasok sa kolehiyo, hindi mo sinusubukang umakyat. Ikaw ngayon kahit ang girlfriend ko ay wala. Madalas ba itong magbenta ng kebab? Hindi ka nagmamadali, nag-aalala ako. Nang makita ang katotohanan ng tunay na damdamin ni Lao Li para sa kanyang sarili. Si Yang Chen ay walang kamalay-malay na nagpakita ng kaunting kapitan sa kanyang bibig, at hindi siya nagmamadali, ngunit hindi niya ito inisip. Pagkalipas ng gabi, inimpake ni Yang Chen ang stall at itinulak ang single-wheeled na kotse pabalik sa sira-sirang apartment na nirentahan niya. Ito ay isang maliit na gusali na hindi alam kung ilang taon na. Ang upa para sa bawat buwan ay nangangailangan lamang ng 100. Napakamura dahil walang nakatira. Hindi nag-aalala si Yang Chen sa pagguho ng bahay tulad ng ibang tao. Nang makita kong napakamura nito, tumira ako. Napakasimple ng bahay ni Yang Chen, halos lahat ng mga segunda manong gamit, kama, kabinet, upuan, at TV set na CCTV lang ang nakakapanood. Matapos itulak ang mga stall sa sarili niyang maliit na silid, tumingin si Yang Chen sa wall calendar sa dingding at nagbilang sa susunod na araw. Pagkatapos ng biglang pag-iisip ng kung ano-ano ay agad siyang tumakbo papasok ng palikuran. Sa loob ng 5 minuto, naligo ako ng malamig, at si Yang Chen, na nasa katawan, ay lumabas ng banyo. Ang kanyang balat ay malusog at kulay abo, at ang mga linya ay mahusay na proporsyon. Ang bawat kalamnan ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit kapag tiningnan mong mabuti, maaari mong madama ang isang uri ng nakatago. Panglalaking kagandahan. Pagpunta sa malaking kabinet na gawa sa kahoy sa tabi ng kama, hinawakan ni Yang Chen ang basang buhok at tiningnan ang magulong damit sa loob. Pagkatapos pumili ng ilang piraso, sa wakas ay nagsuot siya ng beige shirt at nagsuot ng strip. Magaan na linen na pantalon, sa paa, pa rin ang mga plastik na tsinelas. Pagkaalis ng pinto, nagtungo si Yang Chen sa pinakamaunlad na komersyal na kalye sa kanluran,
na siya ring nag-iisang kalye sa nasirang West District, na kilala bilang Bar Street. Ang nightlife ng Feasting Green ay puno ng mga bulaklak, berdeng palda, at iba't ibang pabango. Sa sandaling pumasok ka sa kalye ng bar, ang kapaligiran sa kalunsuran ay wawakasan. Si Yang Chen ay hindi kasing tapang ng ibang mga kabataan, o nakalusot sa hita ng puting bulaklak sa kalye, ngunit dumiretso sa pintuan ng isang bar na tinatawag na Rose. Hindi masyadong nakakasilaw ang mga neon sign ng bar. Tanging ang mga katamtamang laki ng mga bar lang ang nagpapakita ng kaunting awkward na atmosphere, at ang mga makukulay na malarosas na ilaw ay nakatuldok sa mga billboard. Matapos makapasok sa bar, naglakad si Yang Chen sa gilid patungo sa bar counter at umupo sa sulok. "Chen kuya, sasama ka." Ang batang bartender na nakasuot ng itim na suit vest ay nakita si Yang Chen, na nagpapakita ng isang mainit na ngiti at nagbibigay ng isang basong tubig. "Weiwei, kanina ka pa hinihintay ni ate." Ngumiti si Yang Chen Chong at humigop ng tubig sa kanyang baso. Hindi galit ang mangkukulam. "Medyo late ako sa bahay kaya gabi na." Hindi galit, hindi galit, mukha ni Xiao Zhao Yuan, ang ilang akni ay tila tumatawa, sumisigaw kay Yang Chen at sinabing, "Chen kuya, magkaroon ka ng oras para turuan ako, ano ang ibig sabihin na ginagamit mo kahit na ang kapatid na Rose ay maaaring magbabad?" "Ako nais malaman na ang mga lalaking interesado sa mga amo sa Zhonghai City ay maaaring pumunta sa daungan mula sa kanlurang distrito. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa nakikita ang asawa ng amo ng labis tungkol sa isang lalaki. Ngunit ngayon, itanong mo lang kung ikaw dumating na, hindi hihigit sa 5 beses akong tinanong ngayon. Huwag kang magsalita ng walang kaparerikan, wala akong kasing daming bagay na iniisip mo tungkol kay Rose sister," at ubiling sagot ni Yang Chen. Ang ekspresyon ni Xiao Zhao na, hindi naniniwala ang pagpatay sa akin, na sinundan ng isa pang buntong hininga, "Hoy! Chen Ge, talaga, napakalamig at cool mo. Nakauwi na. Maaari mong ibabad ang pambansang kulay ng asawa ng amo, alin? Ang mga lalaki ay hindi maaaring maging malagkit araw-araw. Ikaw din, bihira lang dumating, hintayin ka ng kagandahan. Kung hindi mo makuha, ito ang pinakamahusay, ito ay angkop din sa mga kababaihan." Kung paanong mayabang ang sensational sensation ni Xiao Zhao, isang kaakit-akit at marilag na boses ang nagmula sa kanyang likuran. "Xiao Zhao, maaari mo bang sabihin sa akin kung ang iyong sweldo ay maaaring ibawas ng ilang beses?" Si Xiao Zhao ay tila dinadaanan ng agos sa katawan. Biglang tulala. Minsang pumanaw. Agad na umiwas, patuloy na nagkukunwaring seryosong inaayos ang alak, na parang walang nangyari, ngunit ang malamig na pawis sa kanyang noo ay nagpapahiwatig ng pagkamahiyain ng puso niya. Isang moderno at full-bodied na Changsam. Malabo mula sa bukas hanggang sa mga ugat ng hita. Ang pambabae at sexy. Full-bodied na dibdib at slim na baywang. Na may matagal na mukhang porselana na mukha. Mga strap sa balikat na may ilang maputlang purple na palabas na buhok, ay tulad ng isang batang babae tulad ng isang pagpipinta, ang pera ay napunta kay Yang Chen. Nakangiti ang mga mata ni Yang Chen, at walang pag-aalinlangan na nakatingin dito ang babae. "Taos puso, Sister Wei, napakaganda mo, binabati kita ng maligayang kaarawan." Kabanata 002, Bigyan ng pera. Nang marinig ko ang papuri, bahagyang namumula ang mukha ni Rose, nakakagat ang mayamang labi, at medyo may kasiyahan sa sarili. Ano pa ang silbi ng kagandahan, may mga taong bihirang pumunta upang makita ito ng isang beses, at ang mga kaarawan ng mga tao ay kailangang dumating ng huli. Panipi. Kaharap ang babaeng kaakit-akit sa harap ng kanyang mga mata, ang puso ni Yang Chen ay puno ng pagnanais para sa apoy. Sa partikular, tinitingnan pa rin ng babae ang kanyang sarili na may pagkukunwari ng kaluluwa, nang walang bahagyang pagtanggi. Gayunpaman, napakabilis, dahil sa magandang psikolohikal na kalidad, pinigilan ni Yang Chen ang mapagmataas na puso, at mahinahong ngumiti at sinabing, "Hindi ako umiinom ng alak, hindi ako magaling sa pakikipag-usap at pagpapasaya sa mga babae, at walang gaanong oras para mag-set up.
Stalls araw-araw. Medyo nakaramdam ng sama ng loob si Rose at sinulyapan si Yang Chen. Huwag mong sabihin dito na walang kwenta. Magtayo ka ng stall. Kebab stand may lalagay. Pagod at kalahating patay. Walang pera nakikitain. Ikaw talaga so desperado ka na kumita ng pera. Lumapit ka sa akin bilang isang yaya, bibigyan kita ng sweldo ng 100 beses na mas mataas kaysa sa pagbebenta mo ng karne ng tupa sa isang buwan. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Sister Wei, paano magiging yaya ang isang lalaki? Ilang beses mo na bang sinabi sa akin, Rose ang tawag mo sa akin, ate, matanda na ako. Dinilaan ng Rose apricot si Yang Chen, medyo spoiled. Kinailangan ni Yang Chen na ikompromiso. Well, Rose, mali ako. Gusto ko lang ang buhay ngayon, at hindi muna ako magbabago ng trabaho pansamantala. Hindi nagpahuli si Rose na may hinanakit. Kung ganoon ay hindi mo ako binibigyan ng babysitter, pwede ka bang maging bodyguard? O pumunta ka sa bar para maging supervisor mo. Paminsan-minsan ay lalabas ako at pamamahalaan ito, at iiwan ko ito. Mag-isa. Nang marinig ang mga salitang ito, naantig si Yang Chen ng ilang tao. Siyempre alam niyang may malasakit sa sarili ang babaeng nasa harapan niya pero may posisyon siya. Mula sa unang araw nang makita niya ang rosas ay nagpasya na siyang hindi makakasama ang babaeng ito. Masyadong malapit ang relasyon. Kalimutan mo na. Rose, sa tingin ko ay napakasarap ng karne ng tupa, maraming tao sa palengke ang napakahusay. Iniyuko ni Yang Chen ang kanyang ulo at uminom ng tubig, hindi gustong pag-usapan ang paksang ito. Nang makita niya ang init ng ulo ni Yang Chen, kumunat ang kanyang kulubot na ilong na yaw sa galit, halos mamulong at magmura. Hayaan mo akong maging lalaki. Hindi niya alam na malinaw na nakikinig si Yang Chen sa kanyang mga salita, ngunit alam ni Yang Chen na wala siyang naririnig. Kahit madilim na liwanag ang mukha at katawan ni Rose sa bar ay naglalabas din ito ng hindi mapaglabanan na alindog. Ngunit sa umpisa pa lang ng rosas, kahit na may makakita nito ay sulyap lang ang lakas ng loob nilang kunin, walang maglalakas loob na manatili sa pag-ibig. Ang ilang mga bagong bisita ay magiging interesado na magtanong kung sino ang mga rosas sa paligid at makakuha lamang ng isang sagot, inumin ang iyong alak, huwag hanapin ang kamatayan. Bahagyang nadismaya si Rose at lumihis sa harap ng bar. Nakaupo sa tabi ni Yang Chen. Inabot ang sarili para magbuhos ng isang baso ng whiskey, at pagkatapos ay nagbuhos ng isang tasa kay Yang Chen, ang awkwardly na puting Yang Chen ay sumulyap, matandang baka, kilala kita. Oh. Pero kung ayaw mong nasa tabi ko, birthday ngayon, pwede bang uminom ka ng malaki? Nag-alinlangan si Yang Chen. Hindi talaga siya umiinom ng alak. Ngunit kapag umiinom siya ng alak, ang alak ay maaaring maging sanhi ng pagkagulo ng kanyang mga pag-iisip, masyadong maraming bagay ang hindi gustong isipin ito, kaya kailangan niyang huminahon, at alak, para sa kanya. Para sa kanya ngunit ito ay lason. Okay. Pero ito lang. Gamit ang seda, ayaw ni Yang Chen na gawing masyadong malamig ang mga rosas, kaya sa wakas nangako ako, at tahimik na binibilang ng puso ko, ang maliit na tasa, ay walang epekto. Masayang tumawa si Rose, at ang ngiti ay parang snow at unang snow. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang mukha ay kumikinang na parang isang ivory na ningning, hinahayaan si Yang Chen na tumingin sa kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay nanginginig muli. Tuyo. Matapos hawakan ang baso, hindi nag-atubili si Yang Chen na tumangala at uminom ng malamig na likido. Humajijek si Rose, biglang sumandal, ikinabot ang dibdib ni Yang Chen, dumura sa bibig ang mga orchid. Alam mo, mahigit 10 taon na akong walang kaarawan, bagamat walang mga cake, walang kandila, walang regalo. Wala akong kaarawan. Party. I can have a man na hindi nakakaintindi ng style para samahan ako sa inuman, I think it's very satisfying. Sa kasalukuyan, matambok at kitikam-takam ang katawan ng babae kahit saang anggulo. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni Yang Chen na ang dalawang grupo ay nababanat at sapat na malambot upang maabot ang kanilang mga hita, at nagdadala sila ng kasiyahan sa kasiyahan.
Bahagyang yumuko. Ang bifurcation ng cheongsam ng rosas. Ang puti at malambot na porselana ng nyebe ay nagbabadyang. Ang mga hubog na binti at ang pares ng nagniningas na mataas na takong, isang malakas na visual impact band ang marahas na nakakabit sa male hormones ni Yang Chen. Kapag ang isang lalaki ay nakakita ng isang babae, ang hormone, ang reaksyon ng adrenal hormone, ay ang pinakadirektang pagsusuri ng babae, at malinaw naman, ang rosas ay may mataas na marka. Nang sinubukan ni Yang Chen ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang reaksyon, sa wakas ay umupo si Rose ng tuwid at ngumiti sa kanya na parang isang maliit na sorrow na may pagsasabuatan. Okay, my little man, mukhang napakalakas ng kapital mo. Mapait na ngumiti si Yang Chen, syempre, alam kung ano ang sinasabi ni Rose, ang babaeng ito, kahit lumalapit, ay nag-espiya din sa sarili. I don't think you can sit still. I will entertain the guests. Kung ayaw mo talagang magtagal, then let's go. Umalis si Rose sa upuan at naglakad papunta sa mga bisita. Alam ng mga bisita sa bar na ang may-ari ng bar ay kaakit-akit at kaakit-akit, ngunit hindi sila nang ahas na umalis sa kanilang paraan. Kung tutusin, narinig ko na hindi simple ang background ng babaeng ito, kaya napakadali para kay Rose na kumustahin ang mga bisita. Sa katunayan, kahit na si Rose ay puno ng sigasig. Ang pambihirang ugali ay sapat na upang gawin ang karamihan sa mga lalaki na nakakatakot, ngunit maaari lamang silang tumingin sa malayo at malawak, at ang ideya na hindi makapaglaro ay tumataas. Sa makatuwid, walang humihingi ng kasiyahan. Nang makitang lumayo ang rosas, sabay na bumantong hininga si Yang Chen, at lihim na kinukutya ang pamaypay. Matapos makabalik sa lupaing ito ng mahigit kalahating taon, mukhang malaki na ang pinagbago niya. Kung noon pa man, interesante sa kanya na harapin ang kaluluwa. Ibinagsak na siya ng babaeng pumayag na manligaw sa kanyang sarili, at siya ang namamahala sa 3721. Anyway, umalis na siya pagkatapos. Gayunpaman, imposible na ngayon, lalo na si Rose ang unang babae sa China na matatawag na kaibigan sa China. Napakahalaga pa rin ito sa puso ni Yang Chen. Kahit isang maliit na tasa lang ang nainom niya, nagsimula pa rin gumana ang alak sa utak. Nararamdaman ni Yang Chen na ang kanyang pagkagumon sa alak ay tila sanhi ng kawit. Ngunit hindi siya nang ahas na batiin ang tasa, ang sakit ng pag-iisip pagkatapos uminom, siya lamang ang nakakaalam. Pagkatapos uminom ng isang basong tubig, tahimik na lumabas si Yang Chen sa Rose Bar. Habang siya ay wala, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga mata ng rosas na kanyang iniwan, at kumislap ng isang dampi ng pagkawala. Pagkatapos maglakad palabas ng bar, naobserbahan ni Yang Chen ang sumunod na 4 na linggo. Sa wakas, naglakad siya sa isang maliit na bar na hindi kalayuan. Bagamat mas maraming biktima ang high-end bar, hindi sapat ang pera sa bulsa ni Yang Chen. Dahil naisip ko ang buhay ng isang normal na tao, sigurado akong magbibigay ng pera sa binibini. My wife is a beautiful CEO. Kabanata 3. Aktibong babae. Matapos pumasok si O3 sa maliit na bar na ito, alam ni Yang Chen na napunta siya sa tamang lugar. Sa loob ng maliit na bar, may maulap at mahamag na ilaw. Sa bar, sa sulok, at maging sa gitna ng bulwagan, ang isang pares ng mga binatilyong lalaki na ni-video na magkabalikat at balikat ay nagkakasalikop, at isa ng tawanan ay nagsasalubong. Si Yang Chen ay hindi gumawa ng ilang hakbang. Ang isa ay nagpinta ng mabigat na pampaganda. Ang itaas na bahagi ng katawan ay nakasuot lamang ng isang rosas na seong hood, ang mga taong naive sa maikling itim na leather na palda ay humawak ng isang baso ng amber at natisod at nakadikit. Guwapo, painumin mo ako. Ang tinig ng mga naive tao ay lubhang nakakahiya upang gumawa ng mga tauro. Dahil nahawakan ko na ang wine jing na matagal nang hindi nagagalaw. Si Yang Chen, na medyo mainit ang isipan, ay marahang pinisil ito sa harap na dulo ng hood ng naive person, at ang naive person ay agad na nanginig at humajijek. Ayaw ko sa mga gwapo. Kapag nakikipagkita ako, kinukurot ko ang mga tao dito. Kinukurot kung paano mo sinasamahan ang mga tao.
Habang nasa gilid ng sumisigaw na kulungan, ang isang gilid ay mas malapit, at isang pares ng mga puting braso ang nakakabit sa leeg ni Yang Chen. Ang bibig ni Yang Chen ay pinahiran ng masasamang espiritu. Ang ganitong uri ng mga taong naive ay walang gaanong interes. Tila magaan, itutulak ni Yang Chen ang mga tao palayo sa kanilang sarili. Hindi ako interesado sa mga sos na gustong magpalahi sa kalasinggan. Medyo puyat pa yata ang utak. Narinig ng mga naive tao ang tinatawag na "Heisek", at biglang tumaas ang dugo, at hinampas nila ang baso sa lupa. Bad boy, mabuhay nang walang pasensya. Maghintay ka. Dumagsa ang mga tao papunta sa sulok ng bar. Ang puso ni Yang Chen ay biglang nagkaroon ng masamang kasiyahan. Matagal na siyang hindi pumupunta sa ganoong lugar para makipaglaro sa mga taong ito. Sa ngayon, tila may lalabas niya ang kanyang init sa pamamagitan ng alak. Nang pumunta ako sa bar at humingi ng vodka, ininom ni Yang Chen ang lahat, at isang mainit na singaw ang nagsimulang gamulong sa katawan. Puno ng pananabik ang mga mata ni Yang Chen. Ang mga taong naive na hindi alam kung saan sasalubungin ang 7 o 8 lalaki. Bawat Dragon Jinho na mabangis na katawan ay malakas, at nang si Yang Chen ay kakaubos lang ng isang baso ng alak, nagtipon siya sa paligid. Niyakap ng mga tao ang makapal na braso ng harapan ng isang kalbong lalaki, itinuro si Yang Chen na sumisigaw, "Kuya! Naiinggit ako sa halimaw na ito, tulungan mo akong patayin siya." Nang makita ni Dahan si Yang Chen na tila isang payat na katawan, iniwas niya ang ilang puntos at hinamak ang kanyang mga mata, na nagpapahiwatig na ang 2 nakababatang kapatid na lalaki ay umakyat upang turuan si Yang Chen. Napangiti ang 2 lalaki at walang balak makipag-usap kay Yang Chen. Nabasag ang kamao ng mga sandbag. Hindi ito tinitingnan ni Yang Chen sa lahat ng oras. Kalmadong parang walang makain si Godse pero itinaas lang ang 2 kamay sakto, nagtama ang palad at ang 2 malalaking kamao ng lalaki. Sabay na tumili ang 2 dakilang lalaki at bumagsak sa lupa, magkahawak ang kanilang mga braso at gamulong-gulong. Ang eksenang ito ay ipinanganak sa isang bar, at mukhang kakaiba at biglaan. Bagamat laging buhay ang away at away sa maliit na bar na ito, wala pa akong nakitang grupo ng mga taong kumakain nito. Hindi makakatulong, maraming tao ang gustong makita si Yang Chen. Nang may nakitang hindi inaasahan ang kalbong ulo, hindi ko napigil ang sumimangot. Matapos tumingin ng may kainahinala, si Yang Chen, na natigilan, ay itinaas ang kanyang braso at tumingin sa ibaba. Hindi ko ito tiningnan. Pagkatapos basahin ito, ang magaan na pag-iisip na si Man ay nagpawis ng malamig. Nakita ng mga nakababatang kapatid sa likuran niya na binugbog ang sarili nilang mga tao. At lahat sila ay nagsimulang sumigaw, ngunit hindi sila naghintay na sumulong at naharang ng mga kalbong braso. Hindi mapag-aalinlanganan na pagkatapos tumayo ang kalbong ulo, natigilan siya kay Yang Chen. Maraming tao si Kuya. This time, na-offend ang magkapatid. Pagkatapos ni Kuya ang kailangan, bagamat kakaunti ang kapatid, magkakaroon ng period. Pagkatapos nito, hinayaan ng kalbong ulo ang ilang hindi maipaliwanag na kapatid na buhatin ang 2 tao sa lupa at sumigaw palabas ng bar. Hindi kapanipaniwala ang pakiramdam ng mga taong naive. Nagpunta sila sa labas ng bar at patuloy na sumisigaw kung bakit hindi nila siya binigyan ng gas. Napatingin ang kalbong tigre sa naive tao at sinugod ang nakababatang kapatid na parehong hinala. Ibinabalang ng 2 palad ng lalaki ang 2 braso ng matanda at ang pang-anim. Sabi mo pinaglaruan mo siya. Ilang tao ang biglang nawalan ng galit. Katulad ng 2 palad na napakagaan, may ganoong puwersa. Hindi ba master yon? Kaagad, ilang tao ang nagsimulang sampelan ang kalbo, at sinabi kung ano ang pangitain ng boss. Hindi pinansin ng kalbong ulo ang mga pambobolang ito, ngunit lumingon sa bar na may kaunting pag-iisip at hindi alam kung ano ang iisipin. Kasabay nito, si Yang Chen sa bar ay hindi naapektuhan. Matapos makita ang ilang kalbo na ulo, ang posisyon sa sulok ng bar ay walang laman, at siya ay umalis at sinubukang hanapin ang biktima sa gabi.
Dahil madali lang natalo ni Yang Chen ang kalbong lalaki, lahat ng lalaki at babae involved sa bar ay takot sa kanya. Paminsan-minsan, ang ilang maiinit na batang babae ay sumugod kay Yang Chen, ngunit hindi sila pinansin at kailangang sumuko. Nang uupo na si Yang Chen sa buhangin, bigla siyang sumulpot. Sa mahabang upuan sa sulok, humiga pa rin siya sa individual, o isang batang Naivey. Sa pagtingin pa lang nito, mainit ang tingin ni Yang Chen. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang mahabang itim na buhok ay nakasabit mula sa buhangin hanggang sa carpet, at ang puting palda ay nakabalot sa isang magandang kurba, tulad ng isang pambabaeng bolan. Pagkalapit ng kaunti, naamoy ni Yang Chen ang isang jasmine at wine jinghunjo. Parang lasing ang mga Naivey tao, at may hawak na isang puting alakdan sa kanyang kamay ang isang mataas na baso. Paminsan-minsan ay umiikot ang katawan sa buhangin. Humakbang pasulong si Yang Chen at inabot at itinaas ang taong Naivey. Binuksan niya ang seda ng first front ng Naivey person, at binigyan ni Wan Yu ang isang magandang mukha na puno ng lasing na pamumula. Ang ipinagtataka ni Yang Chen ay mas maganda pa ang tindig ng Naivey taong ito kaysa sa rosas na ngayon lang niya nakita. Mukha man itong inukit ni Jing, o dahil sa lamigin at pagkahumaling pagkatapos ng kalasinggan. Sapat na para malunod ang sinumang tao sa Mi. Gayunpaman, ang gayong postura ng lungsod, nagtataka si Yang Chen, ang gayong tao ay magiging isang babae sa nightclub. Pero kung hindi naman babae ang sumabay sa alak, paano ito lasing sa dami ng tao at sa mainit na ekspresyon ng mukha? Ang mga tao ay tila nalasing ng labis. Naghihintay kay Yang Chen na mag-isip ng higit pa, sa huwanan na sunggaban ang neckline ng sando ni Yang Chen, dalawang talulot na kasing nipis ng sariwang at pula ang nakapost. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga prospect, ang mga taong Naivey ay humalik lamang sa pisngi ni Yang Chen at pagkatapos ay nadulas. Nanlamig si Yang Chen sa malamig at malambot na haplos ng kanyang mukha. Nakita niya ang matubig na tingin ni Mei Mei Niyang sa harap ng kanyang mga mata. Para kang isang taong namumulot, at sinadya niyang ilagay ito buong gabi. Marami. Pilit na dinampot ang malambot at walang butong katawan sa kanyang mga braso, at hinampas ang Naivey insenso ng mga tao bangsap. Woo! Ang mga taong Naivey ay may mababang yin, tila ba barbarika at sama ng loob ni Yang Han, ngunit tila nasa sabik din para sa namamalagi na namamalagi. My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 4. Reaksyon ng kagandahan. 04 nang ang araw sa umaga ay pumasok sa silid ni Yang Chen sa pamamagitan ng may batik-batik na salamin na bintana. Bahagyang umiling si Yang Chen, at nang siya ay bumangon, bigla niyang naramdaman ang isang malambot na bagay na bumalot sa kanyang sarili. Si Yang Chen, na matino ang pag-iisip, ay tumingin sa ibaba at nakita na ang Naivey ang nag-uwi pagkatapos ng kalasinggan kagabi. Sa sandaling ito, ang mapuputing yun na bisig ng mga taong Naivey ay yamakap sa kanilang mga baywang. Sa ilalim ng kumot ng motuwalya, isang pares ng mayamang ruro ang pinipisil sa kanilang malaking tuwi, ang pinong hawakan ay parang makinis na makinis. Isang pares ng mapuputi at malambot na malaking tuwi na walang prinsipyong umiwas sa ibabang bahagi ng katawan, mahinang lumabas sa linya ng mga tao, may bakas pa rin ng pagpapakasaya kagabi. Sa mga taong Naivey na tutulog sa sandaling ito. Inosente at dalisay na kagandahan. Upang hindi maiwasan ni Yang Chen na mapabuntong hininga, sa mga Naivey taong nakikita sa buhay, ang mga taong ito ng Naivey ay ganap na may kakayahang makapasok sa nangungunang tatlo. Nang si Yang Chen ay bumantong hininga para sa ganitong uri ng parang sining Naivey katawan, ang sulok ng mata ay biglang damilat, at sa sheet ng G-tail, mayroong isang pool ng pulang dugo. Ang mga string sa aking puso ay nadail-isaan, at si Yang Chen ay sumimangot at tumingin sa Naivey mga tao na walang malasakit pa rin, ilang mga aksidente. Siyempre, hindi kusang dadaloy ang dugong ito, ngunit hindi ko inasahan na ang ganda ng Naivey, na galit kagabi, ay isang Naivey pa rin. Maraming mga bagay na dapat isipin pagkatapos. Pagkatapos ay malinaw na sa isang sulyap. Nais ni Yang Chen na maunawaan sa lalong madaling panahon na ang inisyatiba at indulhensya ng mga Naivey tao kagabi, malamang na ang ilang mga taong kalbo ay mayo.
Kung hindi dahil kay Yin, tatakbo siya sa grupo ng mga tao, at ang itim na stunner na ito ay magiging biktima ng grupo ng mga tao. Kahapon din ako naginuman at nagiinuman, at hindi ko naramdaman ang pagpunta ko sa bahay. Nang nakaupo na si Yang Chen sa G at iniisip kung paano ito haharapin, sa wakas ay nagising ang Naivei na nakaluhod sa sarili. Bahagyang binuksan ng mga tao ang kanyang mga mata gamit ang mimang, marahang itinaas ang kanyang ulo, at nakitang tumingin si Yang Chen sa kanyang sarili nang walang pakialam. Kakaiba ang lalaking nasa harapan niya, pero parang pamilyar siya. Ang ilong at bibig ay puno ng katawan ng mayamang lalaki at may kung anong bango. Sinubukan kong isipin kung ano ang nangyari sa isang larawan, at ang mga eksenang paulit-ulit na lumitaw kagabi. Naunawaan ng mga tao sa lalong madaling panahon kung ano ang tungkol dito. Alam ni Yang Chen na hindi siya nagbebenta ng mga tao ni Ro, napaka-curious kung ano ang gagawin ng mga tao, tumili. Naghihilik. Tumawag ng pulis. O ito ba ay rapping? Kung iyon ang kaso, hindi na mapapahiya si Yang Chen, gusto niyang gawin ang anumang gusto niya. Kung ito ay hindi sa kanya, siya ay magdurusa sa binyag ng isang grupo ng mga lalaki, upang sisihin ang kanyang kawalang ingat, na nagkamali sa lugar ng lobo. Gayunpaman, ang reaksyon ng mga taong Naivei ay nakakagulat na kalmado. Dahan-dahan siyang umupo. Sa mahinang sikat ng araw, nawala siya mula sa kumot ng mo at pagkatapos ay lumitaw bilang isang puting yuing, ang visual impact ay nagdala kay Yang Chen na huminga ng malalim. Ang katawan ay mayroon ding kaunting kagat, isang pulang semark, at maging ang ilang mga lalaki ay nag-iiwan ng malagkit na pakiramdam na nagpapaisip sa mga tao tungkol dito. Naivei tao'y hindi natulala sa pagbabadji, ang buong katawan ay wala sa hangin, kahit ang asterisk damo ay madaling makakita. Ito ay isang uri ng kawalang interes at kalmado na si Yang Chen ay biglang nakaramdam ng kaunting panlulumo sa kanyang puso. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, "I'm sorry." Naivei mga tao ay nakatalikod na nakasuot ng malapit na damit. Nang marinig nila ang tatlong salitang ito, hindi nila maiwasang tumigil, ngunit hindi sila lumingon at nagpatuloy sa pagsusuot ng damit. Hindi na nagsalita pa si Yang Chen, ngunit ang kanyang puso ay tila pinipigilan ang isang bato, at ang ilan sa kanila ay hindi makahinga. Sa loob ng maraming taon, hindi nila ito madama na nagkasala dahil mayroon silang isang Naivei tao. Sa mga nakaraang taon, ang mga tao ay nagpapagaling lamang ng mga bagay sa karamihan ng mga oras, ito ay hindi isang uri ng pag-iisip na uri. Biglang nabalisa ang isang Naivei taong nagpalipas ng gabi ng masalimuot na emosyon. Si Yang Chen ay may ilang pagdududa tungkol sa kung siya ay masyadong nakaka-relax sa mahabang panahon at ang kanyang utak ay nanunukso. Sa loob ng 5 minuto, ang mga Naivei ay nagbihis na ng kanilang mga damit, at inayos na nila ng bahagya ang kanilang pag-aayos, na iba ang hitsura ng mga tao. Pagkatapos, tahimik pa rin, naglakad palabas ng maan. Nakita ni Yang Chen na umalis siya ng walang sabi-sabi, hindi niya napigil ang sabihin. Alam mo ba ang daan? Gusto mo bang ipadala ka? Ang Naivei mga tao ay hindi man lamang huminto sa oras na ito, at sila ay lumabas sa kanilang sariling maan at isinara ang maan. Tiningnan ni Yang Chen si maan at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang Naivei taong ito ay itinuturing din na pinakamahusay sa kanyang buhay, ngunit nang siya ay nagbabalak na magsimula ng G, si Yang Chen, na nasa tainga, ay nakarinig ng isang sigaw. Galing sa koridor. Tila umiiyak pa rin siya, ngunit ayaw niyang makita at marinig, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam na karaniwan na pala ang kanyang mga tenga, kaya hindi pa rin niya maiwasan ang sarili. Sa sandaling naisip ko na ang mga taong Naivei ay nagpipigil ng luha, ang pakiramdam ng damdamin ni Yang Chen ay lumakas. Pagkatapos ng kaunting pagtatapos, naisip ni Yang Chen na mayroon pa siyang Shipro booth na bubuksan. Kahit na sinabi niya na ang maliit na stall ay walang pera upang kumita. Ngunit ang gusto niya sa simula ay ang makita ang mga taong dumarating at umaalis sa mga kaguluhan, ang pakiramdam ng mundo, hindi mahalaga kung ang pera ay hindi nagkakahalaga ng pera. Matapos itulak ang unicycle sa kanyang booth, ngumiti ang matandang Li Chongyang Chen, na nagbebenta ng pritong apoy na tui.
Xiaoyang, gabi na ngayon, hindi kahapon para makipag-date. Sinabi ni Yang Chengxen na walang petsa, ngunit may isang sulyap dito. Ang bibig ay mahinang nagsabi. Saan doon, hindi mo iniisip tungkol dito, natulog ka. Ngumiti si Laoli at sinabing may tiyak na kasiyahan. Umuwi ang aking pamilya Jingjing pagkatapos ng internship. Kahapon ay sinabi ko sa akin na alalahanin ang kabaitan ni Xiaoyang. Kung hindi dahil sa iyo, ang aming pamilya ay magpapagamot sa akin ng aking asawa. Kung si Jingjing napupunta ang pera sa isang lugar kung saan ako internship, paano ako mabubuhay? Ang Naivey anak ng matandang Naivey na si Li Jingjing ay ang dalawang matandang lalaki na nakakuha ng Naivey. Ang sanggol ay napakasama, ang universidad ay pumunta lamang sa kumpanya sa kanyang lungsod pagkatapos ng pagtatapos, at umuwi ng 2 buwan. Nakita ni Yang Chen ang Naivey child sa magkabilang panig. Nakabilang sa tipikal na Jiangnan Water Town na Xiaojiabiu Beauty, ngunit ang mga tao ay kaibigan ng mga Naivey na bata, ngunit hindi sila gagawa ng higit pang mga ideya. Nako, alalahanin mo kung anong klaseng inggit, kapag wala akong pera na makakain, hayaan mo akong magluto ng kanin, biro ni Yang Chen. Sige, biglang tumango si Laoli. Hindi mo sinasabi na nakalimutan ko pa. Sabi ng asawa ko at ni Jingjing na yayain kita sa bahay namin para kumain at salamat. Ngayong gabi na. Ito. Hindi na kailangan. Nahihirapan ang pamilya mo, ano gusto mong kainin ko? Bahagyang nagalit si Laoli at nagsabi. Saan ka makakapagbayad ng pagkain? Nasaan ang magaspang na tsaa? Hindi ka mamahalin ni Xiaoyang kung hindi ka pupunta. Si Yang Chen ay walang magawa, ngunit ang matandang ito ay kailangang tumango at nangako, at idinilat ni Lily ang kanyang mga mata at ngumiti. Ngunit sa oras na ito, lumitaw muli ang ilang naguguluhan na mga figure sa kaguluhan, nasulyapan sina Yang Chen at Laoli, ang munting 13,800,100 yin na nanguna ay tumawa. My wife is a beautiful CEO Kabanata 5. Ano ang pinakaayaw ko? Yang Chen, kahapon, hayaan mong ihanda ang pera ay handa na. Maghintay ang mga kapatid na kunin ang pera para makakain ng maaga para uminom. Naka-silver chain si Chen Fang, hindi nakangiting tanong ni Yin Yang. Si Laoli ay nababalisa, at huminto sa harap ni Yang Chen at sumigaw. Chen Fang, huwag kang masyadong magdaya. Kahit na ang tatay mong si Chen ang boss ng pelikulang ito, anong kwalifikasyon ang mayroon ka para makatanggap ng mga bayarin sa proteksyon? Chen, sabi ni Lauda kanina. Hindi mo kailangan ng job protection fee para magbukas ng tindahan, sa tingin mo hindi natin alam. Ang ama ni Chen Fang, si Chen Dehai, ay isa sa mga pinuno ng mga gangster sa Western District. Kung hindi, si Chen Fang ay natural na hindi magiging walang prinsipyong nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Sa sandaling ito, narinig niya na kinuha ni Laoli ang panggigipit ng kanyang ama at ang mga mata ni Chen Fang ay malamig at matarik. Something, what do you count? Sa tingin mo ba natatakot ka sa iyo kapag binanggit mo ang tatay ko? Tatay ko yan, hindi apo mo. Kaya kung protektahan ka mula sa bayad sa proteksyon. Huwag mag-toast at huwag kumain ng masarap na alak. Ikaw, sabi ni Laoli na muntik na niyang masaktan si Chen Dauda. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mga biolohikal na ama at anak. Ano ito? Ngunit hindi mo kayang lunukan ang hiningang ito. Iniisip kong tulungan si Yang Chen na magsabi ng ilang salita, ngunit hinayla siya ni Yang Chen mula sa likuran. Sumimangot si Yang Chen, at medyo sumakit ang ulo mo, hinayla si Laoli pabalik, at mahinang sinabi kay Chen Fang. Tumawag ka. Tama si Chen Fang, tinatawag kitang kapatid na Feng Feng, hindi mo na kailangang maghanap. Ako am a troublesome person. But today I have no money in my hand. I will give it to you in a few days. Bumalik ka muna. Hoy, tumawa ang isang kaklase. Feng kuya, boss pa rin ang batang ito. Bumalik tayo at bumalik. Ang iba pang maliit na 13,800,100 ay humagalpak din sa pagtawa, at sumigaw pa ng, para ayusin ang batang ito.
Tila nakikita rin ni Chen Fang ang pinakamagandang biro sa mundo, ngunit ang kanyang puso ay nagalit sa mga salita ni Yang Chen, ngumiti si Yin. Yang Chen. Kailangan mong sabihin muli, maniwala ka man o hindi, puputulan ko ang iyong dila. At the end of the day, nakita ko na ang stocks. Ang naiinip na ekspresyon ni Yang Chen ay biglang naging medyo malamig, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Chen Fang sa isang komplikadong paraan. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Ano? Matapos hintayin na matapos si Chen Fang, biglang naramdaman ni Chen Fang na lumipad ang kanyang katawan. Tapos, habang pumipilipat ang tiyan, bumangga ang katawan sa tambakan ng basura sa gilid ng kalsada. Ang scum ng vegetable leaf fish roe ay bumagsak sa buong katawan, at ang mga damit ay nabasa sa tubig. Ako ang taong ayaw sa pagbabanta. Parang tinutulak ito pababa, tumayo si Yang Chen sa posisyon kung saan orihinal na nakatayo si Chen Fang, at binawi ang palad ng kanyang kamay. Si Chen Fang ay tinamaan ng tulak at tama. At ang amoy ng dugo sa pagitan ng ilong at bibig, habang ang mabangong amoy ng tambak ng basura ay pumasok sa lukab ng ilong, at agad na hinayaan siyang maguhaw. Bad boy, there's the hit our pick brother, don't kill. Huwag mo siyang patayin. Ang ilang 13,800,100 ay hindi pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Nakita ang amo ay binugbog, nag-squat ng mas maraming tao, hindi inisip kung paano ito ginawa ni Yang Chen, swarmang one-on kamao isa ang iniyakap. Tamad din manood si Yang Chen, kahit anong suntok at sipa nila, nasalo sila ng palad at saka naglupasay sa gilid ng kalsada. Ilang 13,800,100 lamang ang naramdaman na ang kanilang mga kamay o paa ay naklamp ng isang malaking puwersa. Ang katawan ay lumipad nang wala sa kontrol at nabasag, at pagkatapos ay tumakbo sila sa matigas na semento na sahig, at sila ay nagsisigawan. Nakita ng lahat na hindi nasaktan ang kalahating daliri ni Yang Chen, at sa wakas ay nalaman niyang hindi niya ito kayang talunin. Maging si Chen Fang, nakakabangon lang mula sa basura, ay malamig at pawisan. Nakita niya ang ilan sa mga paraan ng pagre-retiro ng mga espesyal na puwersa sa mga kamay ng kanyang ama. Ang ilang mga tao ay hindi ang mga trumpeta ng mga kamay ng kanyang ama. Madaling laruin ang mga tao sa isang paghinto. Ngunit kahit na ang ilang mga tao ay walang ganoong kalakas na puwersa, sa sobrang bilis, ang paglipad ng 5 o 6 na tao sa isang iglap ay parang ang daling pagkahulog ng pusa at aso. Alam mo, bagamat ang maliliit na 13,800,100 na ito ay hindi nag-practice ng kanilang pagsusumikap, lahat sila ay lumalaban sa isang malaking laban. Paano ito malalampasan ng mga ordinaryong tao? Pumunta ka. Bagamat makati ang mga ngipin ni Chen Fang, wala siyang masyadong pakialam sa mukha. Sa sandaling ito, nakita niya ang kalmadong mukha ni Yang Chen, kasing kilabot ng makakita ng multo. Nagmamadali niyang binati ang ilang maliliit na tagasunod at tumakbo palayo. Nakita ni Lao Li at ng ilang nanonood ang husay ni Yang Chen at sila ay labis na naadek. Ang maliliit na 13,800,100 na ito ay nakasanayan na kapag weekdays. Ang mga maliliit na nagtitinda ay natakot sa kanila. Ngayon, ang mga aksyon ni Yang Chen ay natural na nagbigay sa kanila ng masamang hininga. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na lumayo kay Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, si Chen Fang ay hindi kakilakilabot, ngunit ang ama ni Chen Fang, si Chen Dehai, ay nag-aalala na masangkot siya kung darating siya upang ayusin si Yang Chen. Si Lao Li ay walang kapantay, sabi ko Xiaoyang, hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Natuto ka na ba ng Kung Fu dati? Well, natuto ako ng konti. Si Yang Chen ay hindi gustong magsabi pa. Sa katunayan, kung sobra si Chen Fang, nilabag niya ang kanyang counter scale. Pinatay siya at ayaw niyang gawin ito sa downtown area. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya kay Chen Fang, mayroon siyang mga prinsipyo ang pinakakinasusuklaman na pagbabanta. Marahil, ang gayong quirk, kahit na gusto niyang gumawa ng mababang buhay, hindi niya ito mabura, dahil mayroon siyang dignidad ng isang malakas na tao. Nakita ni Lao Li si Yang Chen Duo na sinabi, hindi na nagtanong pa, nagsimulang mag-alala tungkol sa tunay. Xiaoyang,
binibilang mo ngayon si Chen Feng pabalik, ngunit kung tinawagan niya ang kanyang ama na si Chen Dehai, ano ang magagawa mo? Alam ko na si Chen si Dehai ay isa sa dalawang pangunahing gang sa Western District, isang mahalagang tao sa Western Union, at walang nang ahas na guluhin siya. Ano ang gagawin ni Zimeng? Hindi ngumiti si Yang Chen at biglang sumugod kay Lao Li. May sigarilyo ba? Nakikita ni Lao Li na ang hindi pagsang-ayon ni Yang Chen ay maaari lamang maging balisa. Nang marinig ang usok ni Yang Chen, hindi niya maiwasang mapangiti. Ibig mo bang ihinto ang paninigarilyo? Kalimutan mo na, huwag kang titigil, huwag kang masanay sa paninigarilyo, huwag masanay. Tahimik na bamantong hininga si Yang Chen. Hindi niya inaasahan na magiging miyembro ng West League si Chen Dehai. Hindi niya intensyon na makipagrelasyon sa mga taong ito. Ayaw niyang makasama si Rose. Mas maraming kontak, ngunit hindi ko inaasahang tatayo muna sa linya ng campfire. Naglabas si Lao Li ng isang piraso ng 5 money blue mula sa kanyang bulsa at binigyan si Yang Chen ng ugat. Ang mga tao ay mahirap, at ang usok ng Cho ay ang pinakamurang. Ito ay isang usok, at ito ay bangsap, Si Yang Chen ay napakawalang kapantay. Nasiyahan ako sa lugar at umiyak, at ngumisi. Mabuti, pupunta ito maging mabangis. Panipi. Ang mga kabataan ay kulang pa sa 2 points, masakit ang katawan. Magiliw na umaliw at ngumiti si Lao Li. Napangiti si Yang Chen Wei, ngunit ang sabi ng puso ko. Ang usok ng Cho ay maaaring makapinsala sa aking katawan, ako ay nagsasanay sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng kaunting pahinga, nagsimula na ang dalawa sa trabaho at negosyo. Sinimulan din ni Yang Chen na painitin ang ro ng tupa, at nagsimulang mag-ihaw ang hilaw, at nabasag pa rin ang bibig, at nag-almusal din siya. Bagamat marumi ang buong gawain, ito ay ginagawa ng may kasiyahan, at paminsan-minsan, nagmamadali sa mga tindera. Hindi nagtagal bago ako nagmaneho ng sasakyan ng pulis mula sa malayo, tumalon mula sa 2 pulis at isang pulis na naka-white shirt, at seryosong naglakad papunta kay Yang Chen. Walang pakialam na nagtanong ang pinuno ng pulis. Ikaw si Yang Chen.